nervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Ano kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Ako, So, attorney, grave threat yan. No joke, no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. The numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. Alright, Reaction TV Pilipinas nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Ako po, malawak ang kaguluhan ng pag-uusapan po natin ngayong mga kareaksyon para bagang ang impeachment po ni Sara Duterte ay wala na pong patutunguhan. At ngayon, nako, para yata itong administrasyong bangag na ito mga kareaksyon ay mag-iimbento po sila di umano ng mga bagay-bagay upang ikagalit ng taong bayan. Ito mga kareaksyon, pakinggan po natin. Prevent po natin yung the worst that could happen pagka ganito na yung mga nangyayaring sunod-sunod na Nako, nangyayari. Ano po? Ayaw po natin ang malawakang kaguluhan na tayo mismo ang magpapatayan. Huwag po yan. Huwag po tayong dumating doon. Thank you, General. And also, yung ating mga pinagkatiwalaan, kaya nailuklok natin dahil nagtiwala tayo na sila yung mangunguna sa pagsasaayos ng ating bansa. And of course, yung mga karapatang pantao dito sa ating bansa ay talagang panindigan at masiguro na tayo talaga merong laban pagdating ng panahon. yun. Ito mga kareaksyon, para mas maganda po mga kareaksyon, umpisahan po natin sa beginning. Ito, Paupo sa front row, pinapanood ka para hindi ka pamarisan. yun. Tama. Yes, harsh, pero dapat. Dapat po yan. Sa usaping namang batas, General, tapusin natin yung kay General kasi ikaw magra-rapid fire dyan. Ha? General, kapag binabaluktot ang batas, ano po ang nangyayari sa disiplina ng bansa at sa mga susunod po nating henerasyon? Ano kaya ang impact nito? Tinuturuan natin yung susunod na henerasyon ng mga Pilipino na maging mas baluktot kesa sa atin. So, actually, by doing this, you are not strengthening the Republic. You are weakening the Republic. You are making a mockery of the democracy, of the democratic system. So, dapat po talaga iayos natin. Ngayon, nakita po natin. Kasi ganito po yan mga kareaksyon. Tiwalang-tiwala na po itong si Bongbong Marcos na wala na pong magagawa ang oposisyon. Dahil nakita po natin na ipadala po ang Pangulong Duterte doon sa The Hague. At ngayon ang BP Sara Duterte naman ay nasa kalagitnaan po ng impeachment na puro po katarantaduan ang kanilang ginagawa sa kanya. However, subalit bagamat datapwat mga kareaksyon, hindi po sumusuko ang taong bayan, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa at hindi po tayo aatras sa laban po natin upang tayo magkaisa upang mapanagot ang mga magnanakaw, bumalahura, gumahasa sa ating kaban. At lalong-lalo na mga kareaksyon, alam na po natin kung sino ang mga mastermind at alam na rin po natin kung sino yung mga kasabwat at alam na rin po natin kung sino-sino ang gustong magpabagsak kay BP Sara Duterte. However, sabi nga mga kareaksyon, takot na takot po ang mga buhaya na umupo si BP Sara dahil, wala pong makakaligtas sa mga yan. Mananagot at mananagot po sila mga kareaksyon ng walang mintes. On another matter, yung ating parang wala na pong nakasulat sa saligang batas. Yun, hindi na sinusunod. Wala na silang ginagalang na batas. Yun. At kung ano na lamang ang gusto nilang gawin, kung ano na lamang ang kanilang ginagawa nila, yun ang kanilang gagawin. Yun. So, dapat po talaga, taong bayan, please, gumising na tayo. Gising! Makiisa tayo. Makiisa tayo! Tama na po. Let's prevent
i-prevent po natin yung the worst that could happen pagka ganito na yung mga nangyayaring sunod-sunod. Naku po! Nangyayari, ano po. Ayaw po natin ang malawakang kaguluhan na tayo mismo ang magpapatayan. Huwag po yun. Huwag po tayong dumating doon. Thank you, General. And also, no, yung ating mga pinagkatiwalaan, kaya nailuklok natin dahil nagtiwala tayo na sila yung mangunguna sa pagsasaayos ng ating bansa. And of course, yung mga karapatang pantao dito sa ating bansa ay talagang panindigan at masiguro na tayo talaga ay merong laban pagdating ng panahon. Nakalimutan na ata nila, General, na sila ay mga halal na lingkod bayan. Kasi parang ang nakikita ko, para na silang mga chef. Naku po! Ay, chef, lagi na lang po silang may niluluto. Kaya sabi ko, chef, kaya yung mga yan? Kasi pagka kunwari, karoon ng break muna pag hindi nagkakasundo or hindi nila magustuhan yung putahe na nakalatag, 10 minutes break, 5 minutes break. Pagbalik, iba na, meron ng ulam. Diba? So, I think ang alam nila talaga, chef sila. So, stop doing yung bagay na hindi kasama sa sinumpaang tungkulin natin at hindi naging dahilan kung bakit ka pinagkatiwalaan at inhalal ng taong bayan. Sir, last question. Nako. General, ano pong paninindigan nyo para sa Pilipinas ngayon? Bigyan niyo po ng mensahe ang ating mga minamahal na nagpapakamatay makita kayo kahit lumangoy na sa baha. Ang ating mga volunteers at vloggers na nasa harapan ninyo, media at mga kabataan nandito na nagbabantay din sa mga laban at paninindigan ninyo. General? Be involved. Makinig, umunawa. Dahil kami po sa UPI naniniwala kami na ang mamamayan na may alam sa mga nangyayari sa paligid ay it prevents abuse from high government officials. Hindi po makakapagmalabis ang mga matataas. Nako po! Hindi makakapagmalabis yan! Ating mamamayan ay involved, may alam at nakikialam para po sa ating lahat. Dahil unang-una, ang ating pong gobyerno ay para sa taong bayan. Yun! For the people, by the people, both the people. Parang iba dinig ko. For the people, for the people. Thank you very much, General. Alam mo, naging mainit ang usapin natin ngayong umaga, but hindi natin palalagpasin ang rapid fire. Siyempre, siguro bigyan natin ng pagkakataon na ang mag-deliver ng rapid fire question na sasagutin nyo ng isang word or isang sentence lang po ay si Ka-Astra po. Kasi po, mamaya, laging trending yan eh. Kaya galingan mo, Ka-Astra. Bigyan mo sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bigyan Ayan, mo sila rapid fire. 6, please. Rapid fire para kay General Garcia. Naku po! Una, Ito na! tungkol sa disiplina. Nasa batas ba ito o nasa tao? Nasa tao. Nasa tao. AFP ngayon, malakas pa ba o nanghihina na? Wala na, nangina na. Kalakas. Ang korupsyon Malakas daw, malakas. na usapan, kaya pa ba sugpuin o hindi na? Kaya! Kaya. Kayang-kaya. May mungkahi ka ba kung paano natin sugpuin? Meron. Gulong. Si Matibag. Ano daw? Malakas pa ba o nanghihina na? Napakalakas. Ang korupsyon naman na usapan, kaya pa ba sugpuin o hindi na? Kayang-kaya. May mungkahi ka ba kung paano natin sugpuin? Tanggalin niyo si Matibag. Very good. Tanggalin si Matibag! Gawa ng tao o gawa ng Diyos? Gawa ng Diyos, gawa ng tao, Nakawin. ginamit ng Diyos ang tao para ipagmulat sa atin yung epekto ng pagnanakaw, yung epekto ng ginagawa natin. So actually ang nagpakita sa atin ng pangyayari para siguro may magising, binaha na tayo,
ginawa ni Panginoon, pinakita sa atin. O sige, yan. Kasi kung ginawa nila to, yung flood control, 3 years ago they started this, honest to goodness, ang ganda ng Pilipinas today. Gawa ng Diyos. Oo. Sabi mo gawa ng Diyos, di ba? Kasi even in the Bible, ang baha ay ipinarating ng Diyos para lipulin ang masasama. Tama, Ang lipulin. hindi nakikinig sa Mga walang hiyayan, mga demonyo. Tungkol sa kabataan. Pag-asa ba sila o problema? Pag-asa pa rin. Mensahe mo in 3 words para sa mga sundalo. 3 words o 3 sentences? Mensahe mo para sa mga sundalo. Sa saligang batas pa rin tayo. Ayan. Thank you very Very well much. said. Meron na nga po sa lahat ng mga nanonood po sa ating live podcast dito sa Kapiyan sa PDP. Of course, sa lahat ng ating mga followers, no, thank you very much. Lagpas na po tayo ng ilang million nga po ba ang ating 1 Followers natin ngayon sa PDP. Oo, parang 1 million na tayo. Lagpas Oh, pa 2 million na yan, pa 2 million na. Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, attorney? Hilaw. Hindi nga lang basta hilaw no. Yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year. It's now or never. It's now or never. 2027, hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So, wala na yun. Useless na yun. So, kaya kita mo, pagkatapos ng Abril, nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing. Talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Di ba? Sunod-sunod na yan. Because, Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. Naku po! So, eto, feeling ko nito, panic mode na ito Panic yung mode. ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. Panic na, panic. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis lang Mabilis lang yan. Would you imagine nasa Mabilis gitna lang. na tayo ng Agosto, di ba? In a few days September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga Apol, di ba? Jose Marichon! Sana Oo. hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yun? Si Marcos. Yun lang. Hindi, attorney I mean, lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman, no? Attorney, pagdating naman dun sa for example na natapos tong impeachment tapos walang hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera. Talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? 28. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, So- attorney, grape threat yan. No joke. At letter din. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. The numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila because
pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso, may mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Oo. Duterte, no? Oo. Actually, Attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang Tama. dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay Attorney. Ano ang naman sa kanya? Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto Attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako ewan ko sa inyo, Attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian, kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JAL. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito lapid na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Jesus Escudero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na complete 160-degree turn ng posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw nasa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a little lapid. Attorney, ang problema, Pero Attorney, isa pang argument na naririnig ko mula doon sa kabila, sinasabi nila na hindi naman kailangan patunayan. Ang kailangan lang ay yung public trust mawala kay Vice President dahil nga daw doon sa mga disallowance na napatunayan na. Anong masasabi nyo dito? Kailangan ba ma-prove na guilty siyang ninakaw o okay lang yung public trust mawala na dahil nga sa disallowance na nangyari? Alam mo sa impeachment, yung betrayal of public trust, ito yung tawag catch-all. Kapag wala ka nang maisip na ikakaso,
sa impeachable officer, ilagay mo na lang betrayal of public trust. Tama. Kasi lahat pwede mo isaksak doon, kunyari, as betrayal of public trust. Pero sa sitwasyon na ito, na yung pinagbabasihan nila ng betrayal of public trust, ay hindi pa nga final. Meron pa palang mga judicial and administrative recourse. So how can you assume na may violation na agad or betrayal of public trust? At yung height nga ng pagtitiwala ng tao kay Sara Duterte hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling mataas. So what public trust was betrayed by Sara Duterte? Well, ang problema dyan, even the impeachment court is bound by law on the secrecy of certain documents. Until it is declassified, yung mga dokumento na yan, ating si Ping Lacson binanggit ito, na lahat yung mga pangalan ng mga confidential agents na yan should be contained in a vault. And until such time that the operation has been finished and declassified, kailangan ma-declassify mo muna yung mga dokumento. Not even the impeachment court is allowed to touch that. Kasi dahil nga may security risk dito if you do that, na ma-reveal yung mga pangalan ng mga tao na to. Unfortunately for the Senate and for the prosecution, they are not legally na mayroong authority na i-open itong mga confidential na mga records na to. They have to take it on face value kung ano yung sinabmit sa COA, and they would have to deal with that kung iyan yung ano. Ang problema ng prosecution dito hanggang ngayon, hindi nila maidugtong kung saan dito pumapasok yung pagnanakaw ng confidential funds na ito na napunta sa kapakinabangan ni Sara Duterte. So right now, wala pa rin. Nasa zero pa rin ang prosecution dito. Everything that they have presented ay mga ebidensyang alam na natin. Alam natin that there was a confidential fund. Alam natin na ginamit ito sa operation. Alam natin na may mga aliases yung confidential agents. So, anong meron? Diba? Hindi na sorpresa yung mga tao. That's why we're not interested. Para sa atin, alam na namin yan. Napanood na namin yung mga yan. Attorney, parang ang gusto kasi nilang palabasin dito hindi ginamit sa operation. Parang gusto nilang palabasin na binulsa ni BP Sara, no? Yes. However, what you assume and what you can prove are two different things. Magkaiba yun. So, ang burden nito ay nasa prosecution to prove that. Dapat nga, bago pa sila nagsampa ng kaso na to, nakahanay na yung mga ebidensya nila. Kaya sinasabi ng marami, di ba? Ito is the biggest fishing expedition na meron tayo. Mas malaki pa to sa fishing fleet ng China. Itong fishing expedition ng Kongreso. Attorney, eto ipaniwanag nga natin sa taong bayan, ano ba ang goal ng prosecution dito sa part nito, itong article na to? Ano ba ang goal nila? Mapatunayang binulsa o mapatunayang nabigyan lang ng disallowance? Well, ultimately, dapat yan mai-connect nila na yung pera na yan na disallow ng COA ay ninakaw, napunta kay Sara Duterte. So, hindi lang basta pag-violate ng proseso, kasi hindi mo pwedeng sabing na-violate niya na yung proseso because hindi pa siya final. So, ang hope nila dyan is that they can connect itong confidential funds na mapatunayan nila na kinuha ito ni Sara Duterte. Kaya later on, tatalon sila doon sa ibang article, sasabihin naman, ito yung kanyang bank deposit, dito yung pumasok, mga ganyan. So, pag tinatry nila ngayon to lay the basis para doon sa mga succeeding articles. But so far, hanggang sa kasalukuyan, yung basis pa lang, hindi na nila ma-establish. So paano ka papupunta doon sa matter of bank account? So as of now, unfortunately for the prosecution, yung kanilang plano ay hindi pa naisasakatuparan hanggang sa kasalukuyan. Ang layo-layo pa nila from their objective. Pero attorney, isa pang argument na naririnig ko mula doon sa kabila, sinasabi nila na hindi naman kailangan patunayan. Ang kailangan lang ay yung public trust mawala kay Vice President dahil nga daw doon sa mga disallowance na napatunayan na. Anong masasabi nyo dito? Kailangan ba ma-prove na guilty siyang ninakaw o okay lang yung public trust mawala na dahil nga sa disallowance na nangyari? Alam mo sa impeachment, yung betrayal of public trust, ito yung tawag catch-all
kapag wala ka nang maisip na ikakaso sa impeachable officer, ilagay mo na lang betrayal of public trust. Tama. Kasi lahat pwede mo isaksak doon, kunyari, as betrayal of public trust. Pero sa sitwasyon na ito, na yung pinagbabasihan nila ng betrayal of public trust, ay hindi pa nga final. Meron pa palang mga judicial and administrative recourse. So how can you assume na may violation na agad or betrayal of public trust? At yung height nga ng pagtitiwala ng tao kay Sara Duterte hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling mataas. So what public trust was betrayed by Sara Duterte? Naniniwala pa rin yung taong bayan sa kanya. So yun ang sinasabi ko lagi, both in legal form, yung ebidensya, at saka yung substance, at saka itong sa aspeto ng opinion ng ordinaryong Pilipino, the prosecution is not winning their case. The hearts and minds of the people remain where they are as of the moment. I think they still remain with Sara Duterte. Hats off kay Attorney Poa for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi nung witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba, panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Redon, I think this will be called out by Senator Cheese. Attorney, yung sa naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o naaapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, Attorney? Paki-explain nga po. Tama po yun. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poa lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yon because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poa for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi nung witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba, panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Redon, I think this will be called out by Senator Cheese. But I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati yung mga defense counsel. The usual na style nila dyan sa Kongreso na may medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa ganun. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them, kasi si Redon ang parang spokesperson nila ngayon. Dati yung Kabataan Party List, si Ko, yung natutulog doon sa Senado habang nag-hearing. So, siya dati ang madalas nagsasalita and then ngayon si Redon na yung nagsasalita. Ang problema dyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado, may sarili pa. May mga post pa sila at nagko-komentary din sila. So, parang
ano to parang disorganized yung prosecution insofar as media coverage, social media coverage is concerned. Pagdating mo sa depensa, kita mo very disciplined sila kasi panay si Attorney Poe lang ang nagsasalita. So walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang ano nila dito. Kung hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto maging bida ba? Pero tama kay attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. Gulo eh. At ito, medyo itatanong ko lang ho sa inyo kahit medyo kakilala nyo po, no? Okay lang po ba yung mga ganong asal ni Attorney Kapunan? Yung mga pagbibiro niya, pati yung pagdidemand niya na mag-recess. Sa kanya nang gagaling ang pagdidemand eh. Tama po ba ito? Well, with due respect kay Attorney Kapunan, I think that is uncalled for yung mga ginagawa nila yan sa Senado. But I understand kung bakit nyo ito ginagawa, lalo nung nagharap sila ni Attorney Ferrer. Kasi ako mismo, when I was a young lawyer, yung mga matatandang abogado, ganyan ang habit. They have this tendency to look down on younger lawyers. At talagang didikdikin kanila. Until I learned the technique, how to deal with difficult lawyers like this, yung mga mas matatandang mga abogado. So I understand where Attorney Kapunan is heading. Nakita niya yan kasi I think she did that because she saw that Attorney Ferrer, I'm just giving my fair commentary. I like the way Attorney Ferrer held her ground against Attorney Kapunan. However, nakita ko dito, napansin ni Attorney Kapunan na si Attorney Ferrer is medyo fidgety. Alam mo yan, yung tap siya ng tap ng ballpen, tinatap niya yung table. That means ninenervyos eh. So, the experience of Attorney Kapunan, ang ginawa niya, inagitate niya si Attorney Ferrer, hoping that by agitating si Attorney Ferrer, she will make more mistakes. And medyo naaapektuhan si Attorney Ferrer kasi makikita mo, even yung kanyang mga questioning, nagpapaulit-ulit siya ng ibang words. So naaapektuhan siya nung pang-iinis ni Attorney Kapunan. But this is where experience comes in. Si Attorney Kapunan is just using her experience against a younger lawyer. But is that really how you should conduct yourself? Well, that's their technique. Tawag dyan, mga trial technique. Pero you should be able to respond to it properly pag ganito yung treatment ng opposing counsel mo. Attorney, yung mga ganito, parang it's safe to say na she's trying to intimidate yung defense, di ba? Masasabi po ba natin na itong defense ay nag-response ng tama o medyo parang natakot talaga at nakulangan kayo doon sa kanyang mga questioning dito sa witness? Hindi naman po siya natakot. I think she was rattled more than natakot. Mapapansin mo yan kasi nga doon sa naging behavior niya when Attorney Kapunan started arguing with her at sabihan pa na she's tempted to spank her, yung mga ganun, di ba? So medyo lang siya, narattle lang siya doon. Siguro hindi siya sanay pa doon sa mga ganung klase. But in terms of the substance ng kanyang questioning, it was all there. She got it all in. Naipasok niya lahat yung gusto niya. Kaya lang, kung makukulangan man ako dito, siguro only in so far as presentation is concerned. Kasi you must remember that this is a nationally televised and watch sa social media nationwide. So everything, alam mo, pag nasa social media ka, pag nasa TV ka, everything is expanded, mas malaki ang tingin ng mga tao. Everything is being seen through a microscope, kumbaga mas malinaw para sa mga tao. And therefore everything is exaggerated. Yung itsura mo, yung weight, your gestures, your words, everything is exaggerated. So you've got to keep your nerves in check kapag mga ganitong mga kaso. Don't let the emotions get the better of you, because yung mga seasoned lawyers, kagaya ni Attorney Kapunan, will know exactly how to play you kapag nakita niyang naapektuhan ka. And that's exactly what she did. Attorney, kapansin-pansin kasi ngayon sa social media, nung unang bugso niyang impeachment, grabe yung mga nanonood, grabe yung
interest yung mga tao pagdating dyan sa impeachment. Pero Correct. napansin natin ngayon, parang yung pang 14 na, pang 15, medyo parang ayaw ng panoorin ng tao kasi nakikita natin sa mga live, lalo dito sa SMNI, minsan na 12,000, pero dati pumapalo ng 100,000. Ngayon, ano pong sa palagay nyo, dahil ba sa politika, nakikita ng mga Pilipino, kaya ayaw na nilang panoorin, o dahil may mas malalim pa silang dahilan? Ano sa palagay nyo, Atty.? Maraming factor yan. I think the prosecution strategy, number one, ito yung nag-fail sila dito. Because when they started with Article 4, ito yung pinakamahina nilang article. At tingin ko, dahil uneventful, yung Article 4, sa umpisa pa lang, alam mo nang puro kalokohan yung pinagsasasabi ng mga testigo. Kaya lang, inuna nila yung Article 4 kasi dyan lang sila may ready witnesses. Kasi NBI lang tatawagin mo dyan, di ba? So, andyan na sila. So, the NBI will say anything. But the people na pinapanood nila ito, naisip agad, mukhang pinaglololoko tayo ng mga ito. At tama po kayo. Actually, itong inoobserbahan ko more than the legal arguments dito. I was always watching the viewership. As a matter of fact, noong last hearing, mga around 3 to 4 p.m., tinignan ko yung nanunood. Nasa 6,000 na lang yung nanunood ng impeachment. Sabi ko, pag ganito ang viewership, the prosecution has already lost. Talo na agad ang prosecution dito because the people are losing interest. Mangyayari lang yung gusto ng administrasyon o ng prosecution tungkol dito sa impeachment nito na masiraan si Sara Duterte if people are watching. But they are not. Hindi nanonood yung mga taong bayan. As a matter of fact, pag naggagawa ako ng mga observations ko, ng vlog ko after the hearing, marami doon nagsasabi hindi na sila nanonood ng impeachment, nag-aabang na lang sila ng mga summary ko at ng mga iba pang mga nag-vlog tungkol doon sa impeachment. Mas madali para maintindihan. Saka man makakita, 6 na oras, di ba? Tapos puro gano'n lang ang presentation. Naantukin ka talaga. Ako nga inaantok eh. Hindi ko mapagtyagaan eh. Sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, i-abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka ng isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito kagad. Binanggit po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo daw itong tinatawag na Senate Leadership Fund matapos daw maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Aniya, layunin daw nung isama sa panukalang budget itong mga priority project ng mga senador upang maiwasan yung pagbabawas o pag-amyenda sa pondo ng DPWH. Noong 2023, Atty. Sal, sinabi ni Bonoan na halos 88% o 62.77 billion pesos ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama nga ng ibang dagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libo-libong inserted projects. Gayunman, aminado pa rin si Bonoan na hindi naging matagumpay itong sistema dahil nga nagpapatuloy pa rin yung mga budget insertions nung 2024 at nung 2025. At batay sa affidavit niya, umabot sa 13.29 billion pesos yung Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion pesos noong 2025. At may minimum na 500 million umano para sa bawat senador habang hindi bababa sa 1 bilyon ang para sa Senate President at mga pangunahing committee chairperson. Sa kabila ng layunin nga maiwasan yung insertions, lumalaki pa rin daw yung mga dagdag sa proyekto ng budget. Pero ang nakapagtataka nito, Atty. Sal, sa panig naman po ng Malacanang, sinabi na walang alam daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 bilyong leadership fund na inilaan sa DPWH para sa mga senador. Dahil ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam daw ng Pangulo itong naturang sistema ay hindi niya ito papayagan. Aniya, magiging or maaring palihim na ginawa itong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala daw kaalaman dito. Sa testimonya naman, or balikan po natin yung testimonya ni or sa sinabi ni dating Secretary Manuel Bonoan na yun nga ay sinabi niya na ito'y ginawang sistema ng administrasyon para nga maiwasan itong mga insertion sa ibang
ahensya, lalo na sa DPWH, Attorney Sal. Ang nakapagtataka lang nito, Attorney Sal, parang magkaiba yung pahayag nung dating secretary ng DPWH at nung Malacanang. Ano pong reaction ninyo dito, Attorney? Unang-una, ang presidente, hindi ko pwedeng hindi alam lahat siya. Sa kanya lang sisimula yung budget. Number 2, siya ay may veto power. Kung makalusot sa kanya, ibinabalik naman sa kanya yan. So kung hindi siya complicit, hindi siya kasama sa kalokohan, ibibito niya yan. So hindi niya nga binibito eh. Number 3, alam mo mga presidente, kahit na sinong opisyal, pag merong pumuputok, nandun ka agad ang tanggi. Siyempre tatanggi, ano aminin. Kaya nga sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka ng isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito ka agad. Ganun na. Actually, simple lang ang problema ng ang nagiging problema talaga. Ang nailalagay, nailuluklok natin ay mga tiwali. At gaya ng sinabi ko sa Zambales kahapon, alam po ninyo, ako ay nasa Zambales kahapon. Balikan. Dahil 31 barangay kapitan ang aking nakapulong. Ang problema doon, napakalaki. Nandun yung problema sa dike, bumaha ang butulan ng 2 araw. Naroon yung mga barangay officials, yan daw Magna Carta para sa mga barangay officials, hindi, hanggang ngayon, hindi na isusunod. Maliliit ang sahod ng mga barangay tanod. Dami-daming problema. Pero nagtataka sila, bakit hindi naaasikasin? Matagal na yan. Puro politika, impeachment, pag-aaresto kay Presidente Duterte. Puro ganyan. Alam niyo, ang sagot ko simple lang. Alam po ninyo kung bakit tayo nagkakaganyan. Kasi nga, itong mga narinito, mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mula pa nung una, gusto nilang mapanatili tayo, yung karamihan sa Pilipino, na ignorante. Kaya ayaw nilang i-educate. Pwede natin papag-aralin lahat ng Pilipino na libre sa bilyong-bilyong ninanakaw na yan. Kayang-kaya natin. Pero syempre, ayaw nyo ngayon. Kasi, pag edukado ang elektorado mo, wala. Hindi lalabas yung mga walang yung mga yan. Hindi sila madaling makuto, mabuladas, mabili, matakot ng mga ito. Kaya sa akin, edukasyon talaga. Kaya kung sino man na maging presidente, si Inday Sara man, o kung sino pa man, yan ang unang gawin ng isang presidente. Yung budget mong 7 trillion, kunin mo kahit 1/3. 1/3. Ilagay mo sa edukasyon. Ang 1/3 ilagay mo sa medisina, libre, hospital. Palagay ko magandang umpisa yan sa pagpapago ng ating lipunan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, Attorney Sal, pero talking pa rin about dating DPWH Secretary Bonoan, tumanggi nang sumagot si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iginiit yung kanyang karapatan sa self-incrimination sa isang bahagi ng cross-examination ng kampo ng depensa. Kaugnay nga itong mga aligasyon ng flood control projects. Particular siyang tinanong kung tumanggap ba siya ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Kahit akusado sa hiwalay na mga kasong plunder at graft case si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, iniharap pa rin ito ng prosecution sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang testigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang proyekto sa Pandi, Bulacan. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ng motion ng prosecution na matanggal sa graft case si Bonoan upang gawing testigo ng gobyerno.
Nagkabinbin naman ang kaparehong motion sa 5th Division kung saan nahaharap ang dating kalihim sa hiwalay na mga kaso. Sa pagtatanong ng kampo ni Revilla, hiningan si Bunoan ng kumpirmasyon ukol sa pagtanggi nito sa akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap siya ng kickback. Tinutulan ito ng prosecution dahil sa kawalan ng relevance, ngunit iginit ang depensa na sinusubukan lamang nitong sukatin ang kredibilidad ng dating kalihim. Idinagdag ng prosecution na maaring gamitin ng testigo ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Sinabi naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na dapat sa testigo mismo manggaling ang naturang sagot na sinunod naman ni Bunoan. Ang right against self-incrimination ay isang karapatan sa ilalim ng saligang batas kung saan hindi pwedeng pilitin ng isang tao na magpatotoo laban sa kanyang sarili. Muling nagtanong ang abogado kung sumasang-ayon si Bunoan sa aligasyon ni Bernardo na nakatanggap ito ng kickback. Ngunit muling iginiit ang dating kalihim ang kanyang karapatan. Nanatiling nakaditin si Bunoan sa PNP General Hospital. Siya ang isa sa mga huling testigo na ipresenta ng prosecution laban kay Revilla. Sa darating na Setyembre 1 naman magsisimula ang kampo ng depensa sa presentasyon ng kanilang mga testigo. Samantala, humiling naman ng hospital arrest ang isa sa mga kapwa-akusado ni dating Congressman Saldico na si Juliet Calvo sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 6th Division. Si Calvo ay dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Ayon sa kanyang abogado, na-stroke ang kanyang kliyente noong August 5 at kasalukuyan ng paralisado. Hindi naman tumutol ang prosekusyon sa naturang motion. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Ayun po, Atty. Sal. Sa tingin niyo po, Atty. Sal, doon po sa sagot or naging tugon ni dating DPWH Secretary Bunoan, tama lang po ba na nagsabi siya ng karapatan niya against self-incrimination? Hindi ba pwedeng magsabi na lang siya na or tanggihan na lang niya yung mga allegation against him receiving kickbacks po? Simple lang yan. Kaya yan tumatanggi. Hindi niya masabi, tumanggap ka ba? Hindi. Pag sinabi niya, hindi, baka ang prosecution, may ebidensya na tumanggap siya. Huli na. Pag sinabi niya naman na, oo, edi lalong convicted na. May pag-amin na. Kaya talagang, inilagay niya na lang ng, ini-invoke niya yung kanya karapatan na maging tahimik. Kaya mo na yung prosecution. Pero ba? Pero wala namang maniniwala hindi siya tumanggap. Lalong-lalo pa. Alam niya ang nangyari at siya mismo nagsasabi kung sino mga tumanggap at sino mga nakinabang. Walang maniniwala na hindi kasama to. Ang tao, ganyan. Ayan po. Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, Attorney? Hindi nga lang basta hilaw no, yung hindi pa nga naaani yung palay niluluto na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, it's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Diba? Sunod-sunod na yan. Because, Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, ito, feeling ko nito, panic mode na ito, yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving.
This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Mabilis na ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days, September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga apol, di ba? Kaya ang kabilis ang panahon. Sana Oo. hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan, sir? Si Marcos. Yun lang. Hindi, attorney I mean, lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. bansa. Ayun naman, no? Attorney, pagdating naman dun sa for example na natapos tong impeachment tapos walang hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera. Talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Tanong ko Oh, definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, So- attorney, grape threat yan. No joke, no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. The numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila because pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso, may mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Oo. Duterte, Oo. Actually, Attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang Tama. dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang magkakaroon ka ng problema, kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin. Even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Ano ang naman sa kanya? Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako Ewan ko sa inyo, attorney.
Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian, kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JAL. And sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito lapid na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Chis Escudero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na-complete 160-degree turn ng posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw nasa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a little lapid. Attorney, ang problema, ang sabi ni Boy Remulla, tuloy yung kaso. Ano yun? Dick, Meron na ba? Yun. Tuloy yung Okay lang tanong. Hindi, ano lang yun. Ano? Si Marcos nga, sinabi niya, kakasuhan si Romualdez eh. Oh. Naunahan pa, mukhang makakasuhan pa sila Robin eh. Hindi eh. Una pa, no? Kaya naman na yun. Exactly. Before the SONA, the Wednesday, week prior to the SONA, sinabi ko na yan, na ang prediction ko, pagdating ng Friday, magsasampa kunwari ng kaso ang ombudsman. And exactly on the day that I said, nagsampa nga ng kaso yung ombudsman. Pero sa ombudsman lang, hindi pa ito nakarating sa Sandigan Bayan. Ay, ilang buwan pa yan o ilang taon pa yan dyan sa uupo sa ombudsman. Malamang magtatagal yan. With this, what happened to yung apat na bumaliktad sa mga Marines? May repercussion yan sa kaso ni Romualdez. Kasi yung affidavit ng mga Marines na to, ginamit dun sa kaso laban kay Romualdez. So syempre, hihina yung kaso laban kay Romualdez. Ngayon, nagsasalita si Boying Remulla, sinisisi niya, pakana daw ito ni Romualdez. But I think that is also beneficial to Romualdez na nagsasalita ng ganyan si Boying. Kasi nag-iimbestiga pa sila sa ombudsman about kay Romualdez. Tapos nagdedeklara na siya ng ganyan. Pwedeng sabihin ng kampo ngayon ni Boying na may violation na ng right to due process ni Romualdez because hindi na impartial judge itong si Boying Remulla. And is this orchestrated? Nakadesenyo ba ito? Sinasadya ba ito ni Boying? Or whatever it may be. The fact of the matter is, this is being beneficial. Nakikinabang dito sa Romualdez. Pag nakinabang si Romualdez, nakikinabang si Marcos. Pati kasi yung mga apat na yan na Marino ay nagtestigo din na kasama si Marcos doon sa mga dinideliberan ng pera. So pag nakinabang si Romualdez sa storya na mali ang testimonya ng apat na Marino, makikinabang din si Presidente Marcos tungkol dyan. Attorney, ako nga, ibang ganito yung basa ko dyan eh. Kung mapapansin nyo yung takbo ng panahon, in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM na kasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaligtad yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. So parang planado yung nangyari to the point na ngayon they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung apat na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na
suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpecha niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Pero sa mata ng mga observers, gaya ni Banat, ni Banat Bay, at saka ako, at marami pa mga tao, parang huling-huli natin, teka lang, napanood ko na to sa parang eksakto ito doon sa mga teleserye na nakikita natin. So, I think wala silang masyadong nauuto dito sa sitwasyon na ito because bandang dulo nito, feeling ko, walang kaso si Romualdez. Walang kaso si BBM. Di ba? Pero attorney sa RTC, di ba, ang judge pwede siyang, hindi ko alam kung anong tawag na term doon, pwedeng hindi, kasi ganun nangyari sa kaso ko eh. May isang judge na kinwestiyon namin dahil may kinaugnayan siya, di umano, doon sa nagkaso sa akin. So, siya, anong tawag doon? Inhibit. Nag-inhibit siya. Dito ba sa pagkakataon nito, kung patunayan ni Romualdez na merong pagkiling na kaagad si Ombudsman Remulla, pwede siya mag-inhibit? Di ba isa lang ang ombudsman? Paano yun? Wala na. Ito na yun. Kaya nga, the buck stops at the ombudsman. Kapag yung ombudsman ay na-challenge na yung kanyang pagiging impartial, at palagi ko, i-challenge siya ng kampo ni Romualdez, magiging cause of the dismissal ng complaint yan laban kay Romualdez, even if it reaches this Sandigan Bayan, mapapadismiss din agad yung reklamo. O kaya magsampa man ng reklamo itong sila Boying Remulla, baka hindi plunder ang ikaso, baka anti-graft lang ang ikaso, so mapapagpiyansa pa. So for as long as hindi natin nakikita si Romualdez sa loob ng kulungan, mananatili yung kaisipan ng mamamayan na pinaglololoko tayo dito sa sitwasyon na ito.